1 Samuel chapter 2, verse 30. Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, Far be it from me. For those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. 1 Samuel 2:30 highlights God's declaration of honor. Those who honor him will be honored, while those who dishonor him will be disregarded. This verse addresses Eli and his family's corruption in their priestly duties. God's judgment on Eli underscores the seriousness of representing him faithfully. Warren Wiersbe reminds us that God's judgment serves as a warning about faithful service. The verse reveals God's sovereignty, expecting leaders to adhere to their responsibilities. Obedience and honor are integral to the covenant relationship between God and his people. In today's message, Brother Jun Makapobre talks about the consequences of honoring and dishonoring God. A review from the past message about the meaning of the word honoring God and why it matters to us. An example of dishonoring God, the sin of the sons of Eli. An example of a man who honors God, Samuel and David. And some of the scriptures in the New Testament that tackles about honoring God. In today's world, honoring God involves living with integrity and making choices that reflect our faith. We should strive to embody Christ-like behavior in our workplaces and communities, serving as positive role models. This commitment can manifest in our relationships through acts of kindness and respect for others. Engaging in regular worship and prayer helps us stay grounded and focused on honoring God in all areas of our lives. Ultimately, we have the opportunity to impact those around us by demonstrating what it means to truly honor God. Ato nahisgutan sa tong Biyernes, ano ang sala sini ng mga kabataan ni Eli? Nga bisan pa ang promesa sa Dios nagliwat. Ang word nga gigamit sa King James Version is the word perpetual. Ang inyo pag-alagad, ang inyo pagkapari, ang inyo pagka-Levites, magapadayo ni sa wala sing katapusan. Never ending nga diin ang hambal sa Ginoo. Pero tungod ka ini nga mga tao, waay nagkabuhi sa pagpadungog sa Diyos. Naliwat ang plano sa Diyos. And it is very amazing facts, amazing truth about Christianity. Nga bisan pa ang plano sa Diyos nga maayo sa imo. Kag kung hindi ka kalambot sa ultimate kag significant nga purpose sa Diyos, imo makita iya ipanghiwala undangon sa Dios ang iya maayo nga promesa sa imo. Pagpakan nato na Ginoo. There are so many churches nowadays believe the unconditional eternal Christ. Gitawag ya salvation. Eternal security. Pero sa sini nga passage, makita nimo nga ang eternal security, ang salvation is conditional. Pagpakan nato na Ginoo. Ang Diyos siya, way siya gabalhin. Padayon ang iya plano. Kagdayon, kung imo lang taon sa aton notes diri sa significance, makita naton diri honoring God, demonstrate concretely that God is the first in the believer's life. Amuning giluwas ka, agod nga mauna ang Diyos sa imo kabuhi. Pagpakan na ito na Ginoo. Hindi malipay ang Diyos nga diin makasiling ka nga giluwas ka niya, gipatawad ka niya, kag ang Ginoo pirme ulihi sa imo kabuhi. And that is the problem of these people. It reflects not just intellectual belief or emotional reverence. Hindi lang ka emotional reverence, kundi tuod-tuod ni it is a mindset, it is a lifestyle nga ang Ginoo gid mag-una sa aton kabuhi.
Aton gisgutan, allow me to review. Ano ang sala sini nga mga tao? Nga ang imo makita, ginpatay gini sila sa Dios. Kag kung imo lang taon, kung di ka kabalo sa context, daw pintas ang Dios sa ila. Pero ano gid ang sala sini nga mga tao? Nga nasubong sila nga nangin gitawag immoral sila. Ilagi abuse ang gitawag ministry of the priesthood. Ano gid ang unod sini? Ano gid gireklamuhan sa Dios sini nga diin bisan pa nagpadala ang Dios ing propeta to rebuke sa sini nga gitawag yang high priest upod siya kabataan. Makato kita sa bersikulo 29. Allow me to review sa nagligad. Karon, mas kukunta, karon nga abala nga nagdinalok-dalok kamo sa akon mga halad kang mga dulot, nga akon gisugo nga ihatag sa akon mga tao, ilay nga gipasidunggan mo ang imo anak nga lalaki labaw kaysa akon. Amo ning problema nga pinaka problema gali ang pagkadalok-dalok. Na ang pagkadalok-dalok nagalambot sa immoral nga kabuhi. Ang pagkadalok-dalok hindi ni blessing sa Dios kag sa iban nga mga tao because ang pagkadalok it is a possessive nature. Everybody say na. Para sa akong bugat ni nga wali. Na kinala mag-isip kita kung isyo na sa pagpadungog sa Dios kag magrespeto sa Dios. Tukay ang pagkadalok, hindi lang ni sa kwarta. Isyo ni sa time ni mo sa Dios. Kabalog lang ka mo, gihatagan ta panahon sa Dios. Why ta, for so many times, because repetition is necessary, why ta hawak sa aton pagpakatao? Sa matao ta, why ta hindi na aton gitawag ya, why ta uyat da. Sa aton kamatayan, why ta uyat. Pero ining tunga-tunga sa imo pagkatao kag sa imo kamatayo. Ining middle portion amo ni gipangita sa Dios sa imo. Tukay sa sining tunga-tunga sa imo pagkatao kag sa imo kamatayon, gihatagan ka sing tiniun sa Dios. Time. Una nga may isa ka maalam nagsiling. Sa gi-interview siya, how important is time? Siling siya, para sa akon, time is my property. As a property, it will never yield its fruit without cultivation. Ang time ako ni property. Parehas ni duta nga gihatagan ko property duta. Kinalang tamnan ko siya. Kinalang kultibahon ko siya. Tukay kung hindi na ko ni kultibahon, imo makita, will never yield its fruit. Tukay na kahibalo siya. Imo makita, lost riches can be recovered. Kung mapurdoy ka, there is a possibility of restoration. May posibilidad sa recovery. But time losses cannot be regained. May mga taong ako nakita tungod kay nagtubo ko sa uma. Wala giabusaran ang ila panahon. Kagdayon sa nagtigulang na sila, ako nakita ang pulong nga tani. Ang tani nga word is serious na nga word. Expression of regrets. Tani. Kung gitawag nagtinguha pa ko sa way na kon abusahe ang panahon sa akong kabataan noon, hindi ko masubong sila.
Subong sini ang kabuhi na to. Imo makita iya, hindi lang sa kwarta ang pagkadalok, kundi sa time, sa opportunity. Ito kay Ginoo ya ining middle portion natagan kaniya panahon. Amo na siling pa ni Apostol Paul, now is the appointed time of salvation. If you hear my words, harden not your heart. Karon ang adlaw sa kaluwasan, hindi gid pagtig-aha ang imo tagipuso. Opportunity. Hindi tanan nga ara ang opportunity. Ini nga mga tao ya, ilagidalukan ang Diyos. Kaglang taon ni mo dre, imo makita ang pinatambok. Sila ang nagkaon sa tambok. Kagdayon, ang Diyos sa gitawag niya, mga bukog na lang, do something mo. Iuna nila na kapaling. As i-review sa gihambal na ton sa Bernes, nga subong sinika-istrikto ang Diyos. Tungo kay kung dalok-dalok kaya, hindi ka mapuslan sa Diyos pagpakan na ito na Ginoo. Hindi ka mapuslan sa imo panimalay. Hindi ka mapuslan sa imo mga abyan. Hindi ka mangin blessing. Kada yun, labaw sa tanan, seryoso ang Diyos ini. Hindi lang ni kay gisaway sa Diyos Old Testament, kundi sa New Testament. Basahon na ito ng Epeso. Dungan ang tapagbasa. Dapat ninyo mahibalan nga wala sing makahilawason, mahigo kag mahakugon nga tao. Kahit ang pagkahakog isa sa sahi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga makapanubli sa ginaraan ni Kristo kag sa Diyos. Amo na nga ining time element nga gihatag kun si Apostol Paul dito sa Corinthians. Ang iban sa inyo, amo ang kinaiya sini nga mga tao. Sa ato nagdigad, amo kita sini. Ako amo ta sini. We are a possessive person. Pero at the time that we form an attachment to the personality of the Son of God, gitudloan ta nga muguwa ta sini nga kinaiya tong ini nga kinaiya amo ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Balikon na kon, bisan ka way Santo Niño sa imo balay, bisan way ka San Roque sa imo balay, bisan way ka gitawag ya mga relic sa imo balay, kung dalok-dalok ka, pareha ka lang may altar sa Dios-Dios. Tungkol ang pagkadalok, amo na yung pagsimba sa Dios-Dios. Magpakan na ito na Ginoo. Amo na yung problemahan na ito. Luwas lang sa gitawag ng mga maayo ng mga maayo kag mga nakaintindi ng mga politiko. Amo na yung problema sa politika. Mamakita, subong sini. Amo na kung mo balik ta sa teksto ha. Babalik ta sa teksto. Allow me sa pagbalik sa teksto. Siling padiri ang nagapadungog sa akon pagapadunggan ko. Entonces, ang pagpadungog sa Dios nga padunggan sa Dios ara sa principle of sowing and reaping. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung imo ilang taon ang principle sa Buddhist, kag sa gitawag niya sa Hindu, gitawag ni karma. Ano ang imo ipanggas, amo na imo anihon. Kung magpanggas ka pagpadungog sa Dios, padunggan ka man sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Pero ining hambal diri. Pero ang nagpakalain sa akon, pagkapakamalauton ko. Sa giukay na kon ang biblical reference ni daw na nahadlukan ko sa consequences
nga iniya halin sa Old Testament pagkadto sa New Testament. Makadto kita, allow me sa pag-islikar sa inyo sa resulta sa tao nga way nagpadungog sa Dios. Makadto kita sa Acts chapter 12 sa easy English translation. Herod decided to which day he would speak to the people. Kung aton lang taon dire, ang pagkapatay ni Herodes, naakigid si Haring Herodes sa mga tao sa Tyre kag Sidon. Gani nagsugtanay ang mga tao nga magpakig-ariglo sa hari tungod kay ang ila banwa nagkuha sing pagkaon sa banwa sang hari. Naakig ni si Herodes. Ini nga tao amo ning kriminal nga hari nga nagpatay kay Apostol James. Amo ni naghaboy kay Apostol James nga gidagdag siya halin dito sa ibabaw sa gitawag giya sa templo kag dayon nagtupa dito sa duta. Kag ang kasaysayan nagsiling sa gidagdag ni Herodes si Apostol James natingala ang nakasaksi na sa pagkatupa sa duta nagluhod gihapon kag natapo sa pangamuyo. Kag dayon sa paghimo niya sini sa pagpatay niya kay Apostol James, nalipay ang mga pari kag ang mga nag-upo sa Christianity. Iya pagigidugangan. Kung imo lang taon sa context, gipriso pag niya si Pedro. Kaya iya na po tupat yun. Pero ang hambal sa Biblia, gipagawa si Pedro sa malulunda halin sa prisuhan to kay may nangamuyo nga mga tao sa kahilwayan ni Pedro. Pagpakan nato ng Ginoo. Dayon, amo na ni ang dason. Dayon, ang hambal sa Biblia, una ginamigo nila anay si Blastus. Agod buligan sila. Ini si Blastus, amo ning sinaligan sang hari sa palasyo. Amo ning badi-badi ni Herodes. Dayon nagkadto sila sa hari agod magpakikita sa iya. Versikulo 21. Makadto kita sa easy English translation. Herod decided to which day he would speak to the people. He put on his beautiful clothes and he sat in a special seat. Nagpungko siya sa trono. And then he spoke to all the people. Namulong-pulong siya. Kagdayon, anong gawa? They shouted. Ang mga tao nagsinggit. This is not a man who is speaking to us. He is a God. Hindi na ni tao ang naghambal, Diyos na ni. Bisan gali sa imo paghambal, maghalong ka. Maghalong ta kung panahon nga gamiton ka. Kahibalugin si Herodes nga, abi mo lang ang sala sini nga tao. Ang iya tama kabugalon nga tao. Ang iya bugal. Kagtungod siya bugal, humok siya intuon. Latob lang ng mga tao nga bugalon, humok na intuon. Everybody say na. Kadumdum ko sa siguro kabati na kamo sina. Si Tanhil Lopez kun sa dira nga lakarluta pa to ang gitawag ya tubo. Badila pa tong tubo. Madakpan ka sa to. Nga magkuha siya tubo. Hindi ka lang matarantar. Kay kon maglawg-lahog ka, dako ging pinalidad mo. Pag maabtan ka sa to, masiling ka, Noy, natintal gi ko sa pagpang-o sa imo tubo kay purtigi katamis. Sabi mo lang, hindi ka multahan sa to.
Masiling ko no to dayon. Pagtapas dungag dal ito ang imo pamilya agon makatilaw man sa tubo ko nga tamis. Pero sing ganon mo nga lasay, halong kagid. Ini si Herodes, pirti ni kabugalon nga tao. Pero humok siya intuon. Everybody say amen. Dumdum ko sa isa sa dako nga planter dito sa Northern Negros. Imo makita iya. Pirtig ito kadalok-dalok ng tao. Ang iyang mga tao sa to, hindi kahulam kwarta. Pero may kabo siya nga gihinganlan si Pirulino na siya do kamaro. Hindi to maghulam kung si Chuisoy manghuyod ara siya balay. Kaya hindi gina magpahulam. Iya to bantayan si Chuisoy manghuyod inang mga piupod sa mga small planters. Kaya ko to sa sinda mo. Sito si Boy sini. Kaya giarinduhan na sa mga belosa kag sa mga koiba. Hindi na layo da sa amon sa balay. Hindi ito'y magpahulam. Pero pag abot dito sa gitong kapihan nga nangapito siya sa mga small planter, amo tong pagpalapit sa to ni Periloino, noy problema gid ko kayo. Nang kinablang problema ko, may problema gid ko, hospital akong bata, amo ni atos yung isuya, gabot din to. Sa tubangan sa mga planter, gabot din to. Pilang kinahanglan mo? Siling din to, Spirilino. Bisan mga 2,000 lang. Isip dayo. Pagka dawat Pirulino, layas na Spirilino. Abi mo lang, ang natabo, puli Diyos Isoy, Diyos Isoy manghuyod. Ipapangita si Pirulino, kibawion ang kwarta. Amo ni si Herodes mo. Giinto siya sa mga tao. Sa dira nga namulong-pulong siya, nagsinggit ang mga tao. Tingog ka na sa usa ka Diyos, dili na sa tao. Basaha sa dason na ano ang consequences. Ano ang consequences? Basahon ta. Sa sadtugid nga tion, baskugon ta. Tungo kay kinalan mahibalo ta sini tungo kay ang aton gitawag topic. Imo makita ya hindi ta kapakot diin ta matapos. Pero ang ultimate nga lalambuton sa salvation nga kinahanglan magpadungog ka sa Dios, magrespeto ka sa Dios, kag maghimaya ka sa Dios para magkanato na hindi na itong pag-intuon na nga itong kaugalingon nga malangita without these three manifestations sa itong kabuhi. We deceive ourselves. The worst deception of all times is self-deception. Ulat ano niya? Sagtugid nga tion, ginsilutan siya sang anghel sang Ginoo. Tungod, basaw ta, sagtugid nga tion, ginsilutan siya sang anghel sa Ginoo tungod nga wala niya ginhatagan sa kadungganan ng Dios. Ginuluran siya kag napatay. Ini isa ka matuod nga kasaysayan. Even si Flavius Josephus nga isa ka bantog na historian naghisgot sa kamatayo ni Herod the Great. May bersyon nga din aktual nga gikaon siya sa ulod dira mismo sa iya gitindugan. Pero may another nga bersyon nga din 5 pa ka adlaw nagtinir siya nga nagbatyag sa pirti kasakit na kaintangan. Kadayon siling pa ni Flavius Josephus sa gituwangan ning hari pakadto sa iya hulot, imo makita iya waay na nagtilaw ang mga siruhano, ang mga manugbulong sa pagbulong sini tungod kay sa dira nga diin ara sa iya
ara sa iya higdaanan, nagsulod ang di black owl. Itong nga owl, ano ganun bukaw, kagdayon naghulon kag iya ginakita. Kagdayon sa tradisyon sa Hudyo, kung ikaw magmasakit kag musulod ng bukaw nga itom, kagdayon gitong uwak nga itom, anak uwak bata nga itom, siguruhan na lang siguruhan ng kagdayon napatay si Herodes. Ano ang problema ni Herodes? Herod, like what they said, he did not say that only God is a very great and powerful. Palpakan na ito na Ginoo. So immediately the angels of the Lord caused Herod to become ill. Worms ate Herod's body and he died. Si Dix nagsiling aktual ko naman. Ubos siya sa ulod sa ano kadako nga sala ang hindi pagpadungog sa Diyos. Amo na nga nagsiling ang Ginoo dito sa kay Eli, padunggan ko ang nagpadungog sa ako, pero tamayon ko ang nagatamay sa ako. History na nimo, hindi na nimo mapan. Kung ang mga anak ni Eli nagmasakit sa pagkadalok-dalok, ini ang nagmasakit sa bugal kag pagkailintuon. Everybody say, way sa patya sa Ginoo sa gipagpatay niya ang mga apostoles. Way sa siluti sa Ginoo sa dira nga din imo makita gidala dito sa Ginisus kag imo makita iya nangita sa milagro. Amo na nga sa dira nga si Ginisus nakatubang kay Herodes, waay nagtingog si Ginisus. Kag ang Minutologian describe nga si Ginisus way nagtingog, that was the majestic silence of Jesus. Nga tani sa paghipos ni Ginisus, si Herodes mag-isip, pero waay siya. Nga, ga-istar siya, tukod sa timpol, suod siya sa mga pare, pero he remain as pagan. Palagpakan na ito na, pagano siya. Nga pagano siya. Tungod kay may kasaysayan nga sa dira na hilimatyon na siya. Nang nakita na niya ang bukaw nga itom, imo makita, nag-order siya, nagpatawag siya sing pagano, hindi pari dito sa templo diin niya gitukod, pagano nga pari, na sa katapusan hindi paghinulsol, kundi nag-ayo siya, nga paugumon siya, gold coins. Nga, nagpati siya sa pagan belief nga ang gold coins nga ugumon mo, amo nang ipliti mo kung magsakay ka sa bangkiro, kung magtabo ka sa river of life. Kag nasapuan ni iya lubong, kag giusisa ang iya lingagnagan, may gold coins. Amo ni si Herodes. Amo na seryoso ang hindi pagpadungog sa Diyos. Seryoso ang pagkabuhi nga wala ka nakapadungog sa Diyos. Sumong ka seryoso, kung seryoso ang mga bata nga way gapadungog sa ilaginikanan, kung seryoso ang isa ka Pilipino nga citizen nga way gapadungog sa iya sa Pilipinas subong iya nasod, mas seryoso pagid katama kung ang isa ka tao hindi sa kalambot sa pagpadungog sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Ining atong gihimo karon pagpadungog ni sa Dios. Ano nang baligid is kaon ka mo sa tinapay kag inom ka mo sa kupa. Tuki ang
ang tinapay kaya nga akon unod matuod ni nga kalanon. Kag ang akon dugo matuod nga ilim na. Ito is, we are dealing with reality. Realidad na gikinahanglan naton karon. Kag kung realidad gani, realidad na kinahanglan nga magpadungog ka sa Dios. Makadto kita sa another nga biblical example. Makadto kita sa mga tao nga nagtuo kag nagpadungog sa Dios. Tungod ang hambal sa Biblia, without faith, it is impossible to please God. For he that approach him must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seeking him. Kung way pagtuo, hindi ka kapadungog sa Diyos, hindi ka kapalipay sa Diyos. Sabi mo lang, ang tanaw sa Ginoo karon sa mag-auyat ka sa kopa, hindi siya magtanaw paano ka nag-uyat. Hindi siya nagtanaw paano ka nagkatuloy. Ang iyatanaw sa imo, kung nagatuo ka bala sa imo giuyatan, pagpakan na ito na Ginoo. Kung nagatuo ka bala sa simbolo sa imo giuyatan. Kay kung way kagatuo, nakapartisipar ka karon sa selebrasyon, sa seremonyas, pero seremonyas lang, ritual lang, waay nang nangyari sa sulod mo. Ito kaya gilantaw sa Ginoo, ang ara sa imo sulod. Everybody say amen. Makadto kita, mabalik kita dito sa Old Testament. Dayon kita magpartik. Anong hambal sa Amplified? Basahon ta. But my servant Caleb, because he has a different spirit, diri ko nagaid sini sa nagtuon ko sa alas 12 sa gabi hangtod sa alauna. Nasumong sini man. Nagisumong sini sa paghambal ang Amplified. Basahon na ton. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land which he entered, and his descendants shall take possession of it. Ano ni ang kontekst ni? Nga, may lain sa espiritu. Nga, nag-impon siya sa mga tao nga may espiritu nga hindi amo. Makadto kita sa konteks. Makadto kita sa 13, palihog rin. Gusto na kong intindihon tani. Kaya kung hindi ta kaintindi sini, kinanglan nga sa karon nga panahon, hindi na nabaw ang aton pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya gakadalom ang sala. Gakadalom ang enticing offer of the world. Gakadalom ang pamaagi ni Satanas. Di na mangin madalom ang atong relasyon sa Dios. Palagpakan na ito na Ginoo. Kaya kung hindi ka di madalom ang atong relasyon sa Dios, imo makita, kadalom ang sa. Di ining mga tao nga way na diri sa atong upod. Nga nasubong sini. Sino ang naganoy sini palayo? Ang naganoy sini palayo sa ila, amo ang sala. Palagpakan na ito na Ginoo. Muna nga, isa sa mga ako nakita bala nga nakabatyag ko sing daw nagtudok bala sa kong tagipuso nga ang Diyos gali akigid sa sal. Everybody say, akigid siya sa sal. Amo kanina nga sa dira nga din makadawat ka kay Kristo Jesus. Una gid maghinulsol ka sa imo sala. Dayon magbiya ka sa imo sala. Tuki mintras ang sala mangin imo lifestyle,
Mangin imo ara sa imo mindset, ano ka man ka dugay nga mag-alaga. Mabiya kagid sa Dios. Palapakan nato na Ginoo. Tungod kay ara sa imo ang gikaakigan sa Dios. Amo na nga masiling ka Brad, Brad, di na magunong amo ng imo giwali. Kay way man isa sa ato nga di kasala. Isakto. Pero at the time nga ara ka sa Ginoo, you are not running to commit sin. Kung ang sala ay adto dito, way ka nagadlagan agod nga magtamo sa sala. Gibutangan ka sa Ginoo, singitog kapatawaran, agod nga maglagyo ka halin sa sala. Palagpakan na ito na Ginoo. You are running away from sin. Ito says, gipakita mo, ang imo pagpalagyo sa sala, gipakita mo, nga gipadunggan mo ang Diyos, girespeto mo ang Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Pero kung nagapadayon ka sa pagpakasala, ano man nga ritual ang imo intrahan, imo makita, waay ka nagapadungog sa Diyos. Aton lang taon bala ni, sa pagkatapos sa 40 kaadlaw nga pagbang-isbiya sa duta, nagbalik sila. Abi mo nga pila ni sila? 12 ni ka mga tao nga nagtanaw, ano kabugana ang promised land. Basahan ninyo sa Numeros 13, bilog ng bersikulo, bilog ng kapitulo kang Numeros 14. Ato lang nigilaktawan tungo kay 40 na kadugay kung ato tag-isa-isa. Pero nagsiling ang mga tao nga nag-upod kay Caleb, basahon ta. Ang magbasa lang, ang mag-upod lang sa akon. Huwag ko gapilit ang hindi mag-upod. Ito, kaya ako nagapati ang hindi mag-upod pagbasa. May photographic memory na na ya. Huubos na naguro ang Biblia, basa. Pero nagsiling ang mga tao nga nag-upod kay Caleb sa pagpang-isbiya. Hindi na ito masarangan ang pagsalakay sa ila, kay mas makusog sila sa aton. Dayon, 22. Kaginpalapnag nila sa mga Israelino ang hindi maayo nga balita parte sa duta nga ilagin tanaw, amo ini ang ilagin siling. Ha? Nga saan ta? Ang duta nga amon gintanaw nagahalit. Tiyan mo lang. Nagahalit sa iya mga pumuluyo. Ito sis nga insulto gid sa Ginoo. Tungod kay nagsiling ang Ginoo, ini nga duta maayo nga nagapaagay sa gatas kag dugos. Mitapor na nga ang duta perti ka bugana. Pero ang ila response, imbes muugyon sila sa opinion sa Dios, ila gikontra ang opinion sa Dios nga ang duta makahalit. Careful ta sa pag-alagad sa Ginoo. Tugkay may mga kaupdanan ka sa imo panimalay, imo amigo, nga magsiling na ang imo pag-alagad, makahalit na. Hindi na maayo imo pagsimba, makahalit na. Galangay-langay kasi na. History na. Everybody say man. Kagdayon, kung imo tanawon niya, mas kugunta, kag wala labot sina ang mga tao, nakita na mo dito, purti kataas. Purti kataas. Nagba mga tao to. Dayon, ano pang report? 23. May nakita gani kami nga mga higante, nga mga kaliwat ni anak. Daw mga tibakla lang ang amon pananaw sa amon kaugalingon kung ikumparar sa ila, kag amo man sina ang ila pananaw sa amon. Nataw mo na? Daw tibakla lang sila. Amo na ila report. Sadto mismo nga gabi naghinibi ising tudo ang bugos nga katilingman. Kabalo ka mo mga katuran? Damo ang naghibi sa hindi isakto nga report. Palapakan na ito na Ginoo. Damo naghibi sa mga marites. Ito sa pagkatabo sa Prayer Mountain, may nagtawag pa so, kalma, tagipusuon mo, brad. Kung ano, may napatay nga pamilya ko.
15 ang patay. May mga angol pa. Ang pinakasubo gid sa tanan, kay ang balita nga malain, naghalin sa aton mga kaupdanan. Palakpakan na ito na Ginoo. Nagpakalambot sa Cebu, kag silili gasala. Amo na nga, let us be aware. Kaya mo na. Brother Nel, ko paiksirihin na si Bibi. Kaya ang balita, piang ang dughang tanan. Pero pag iksiri, maayo man. Palpakan na ito na Ginoo sina. Sino ang nagbalita? Sina nga ito upod. Ang nakamla na. Kagdayon, imo makita naghinibi. Ano dayon ang resulta? Versikulo 2, basahon ta. Nagreklamo sila kay Moises kag kay Aaron. Reklamo na. Ano nakasiling ko, bisan anong hibi mo pa daon sa worship, kag reklamador ka, ambot lang. Ginoo lay mahibalo sa imo. Amo niyo. Tapos hinibi, versikulo 2, nagreklamo sila kay Moses kag kay Aaron. Ari, maayo pa, baskugunta, maayo pa nga nagkalamatay na lang kami sa Ehipto agud in ukon. Ehipto ukon diri sa kamingawan. Dayon, versikulo 3. Nga, dalon mo pa kami. Nga bala nga dalon pa kita sang Ginoo sa sina nga duta. Para lang bala magkalamatay. Tiyaw mo lang na nga klase. Kita sa inaway, kag magkalabihag ang aton mga asawa, kag mga kabatan, maayo pa siguro magbalik lang kita sa Ehipto. Wow. Sa nagbasa, bala ko sini, ako ginanggi, markahan. Abi mo lang, basahan niyo, bala. Ano natabo? Hindi na ito ni maubos itong kagi, aton lang ni gihagpat ang Pioneer Points. Dayon, kag naghambalanay sila sa isa kag isa, na may eleksyon. Magpili kita si Pangulo kang magbalik sa Ehipto. Islantan ni si Moises, islantan ni si Aaron. Mga way pulos ng mga klase sa mga tao ni. Na, pagrebuilde sa mga nagapangulo. Dayon, ang pinakanami lang sa kay Moises, huwag siya nagtanaw sa nagreklamo. Pinakanami lang bala sa reclamation. Ginoo na lang ang madayaw. Sa dito na nga may mga pilas na sila. Ila gimid up nga hindi sila mag-upod sa riskyo. Gipilit sila sa riskyo. May nagsiling pa, may madaot gani sa inyo diri karon nga gabi. Hindi na kami pasalig, magbalik diri. Hindi bala? Hindi na kami last chance na ninyo ni. Pero ano sila sa mga oton? Hindi kami mag-upod. Komitado na kami nga mo palapit sa Ginoo. Kag ang Ginoo na lang mahibalo sa amon. May nangamatay bala nga nabilin? May napatay bala nga gidala? Wala. Muna nga siling pa ni Sister Batso na nagpasalamat sa Ginoo. Siya brad, sa silay ara sa patag, wais pangpang, pila tong patay. Pero kami wala. Kagamuni ang kasaysayan. Siling pa ni, sa 5 dayon nagluhod si Moises kag si Aaron sa tubangan sa bukos nga katiliman sa Israel nga nagtilipon dito. Why na sila nagtanaw? Kinahanglan as leader, hindi ka mag-agad sa istorya sa palibot.
Kaya kung nag-agad pa ko sa istorya sa palibot, hindi ta masubong sini. Palakpakan na ito na Ginoo. Na, kinala mahibalo ka na as leader, dawaton mo, may naglibak sa imo, may nagbuyayaw sa imo, pero may nag-unong po sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga sa kasitindog na kong diri, gikumbinsin ako kagalingon sa pagwali sa inyo. Hindi ni tanan na nagpati sa akon. Inang gaistorya nga gawali ko, way nagapati sa akon. Inang ga-text nga gawali dire, way nagapati sa akon. Pero palangga gihapon na ngakon. Palagpakan na ito natin. Nga, amo ni si Moises, nagluhod si Moises kag si Aaron sa tubangan sa bugos nga katiliman sa Israel kag nagtilipon dito. Padayon. Gingisi arina. Gingisi ni Josue nga anak ni Nun kag ni Caleb nga anak ni Jepone ang iyabayo sa kasubo. Subo ni sila. Ining dukhay kag gipanggisi. Hindi na ni amo. Hindi na ni amo. Yes. Kibalo ka mga kauturan nga sometimes majority wins. Hindi dire. Sometimes ang Ginoo imo makita iya bisan isa ka lang kag kun ang Ginoo pod, you are in majority. Palakpakan nato na Ginoo. Duhala ni sila pero again sa gitog multitudes kag gikonsiderahan sa mga theologian, even kung magbasa ka, you are in majority. Kung ang imo panimalay, ikaw lang isa nga Kristohanon, kag tuod-tuog ka nga nag-alagad sa Dios, you are in majority. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ara ka sa organisasyon, isa ka lang, ang iyo struggle, striving, pareha kayo moving against the tide, imo makita, kung ara lang ang Diyos, you are in majority. Palakpakan nato na Ginoo. Anong hambal ni ka? Ini sila nga duha nag-upod sa pagpang-espiya sa duta. Puro ni sila nag-upod. Ang nakita sa napulo, nakita sa duha. Pero galing ang nakita sa duha, lain, nakita nila ang sirkumstansya, kakita sila sa higante, pero gusto sila nga din ipakita sa bilog nga kalibutan, nga din may taas pa sa higante nga among ila kontra. Palakpakan nato na Ginoo sila. Wala sila gingapos, they were not shackled by circumstances. Wala sila nagkuhan sa gitawag yung sirkumstansya. Kita nilang higante. Kita nila nga mga napamakuran ang mga syudad. Ang ila gilantaw, ang kabugana sa duta nga ang gitawag giya na kita kan puti ng kinaon na ton dire sa gitawag giya nga gitawag ubas. Kakita kamo dire nga may ubas nga gituwangan ang isa ka pungpong. Ubas gituwangan. Nga puti kabugana sa duta. Ito sis nga, ang ila gilantaw ang kabuganaan, hindi ang sirkumstansya. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Napaintindi kung panalanginan ka sa Ginoo, hindi na panalangin tanan. May kabudlayan ng upod, pero kinalamahibalo ka, pareha sa sini nga mga tao, nga maglantaw ka nga mapinasalamaton, kaya ang imo gidawat, labaw kay sa sirkumstansya. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Ultod kagambian, magmatata sini. We must be honest sa sini nga kamaturan. Tukay sa sini nga kalibutan, imo makita nimo nga there is always a demonstration of the evil and the good. At dayon, kita ang magkristanon lain. Wala ta nagpukus sa evil, nagpukus ta sa good, tungod kay ang Diyos nga itong gialagan, maayo ka Diyos. Everybody say amen. Amo na sila. Nagsiling sila sa bugos nga katilingman. Natin mo na, maayo gid katama ang duta nga amon gid kadtuan. Ang iba nakakita sa higante, ang iba nakakita sa gitawag ya perti kadlagko ang mga tao, ang ila gilantaw ang kabuganaan. Amo na ko kaysa nagsiling ko gahapon sa Thanksgiving, sa birthday ni Sister Jean Clavel, after sa message ni Brother Marlon, nga ang tao di ka pasalamat. There are two reasons ng tao hindi ka pasalamat. Number one, tungod sa bugal.
Anong pagpasalamat ya kung bugalon siya? Kaya ang bugalon nga tao, nagkilala na nga sa iya abilidad, nagkwartahan siya, sa iya abilidad, kag sa iya kabakas, naangkon niya ang kabuganaan. Sino pasalamatan? Siya. Pila ka beses nangapi ko sa mga milyonaryo des Cadiz. Makita ya. Huwag ginlabot ang Ginoo sa ilang manggad. Muna sa namati ko, nasubo. Tungod sa ila kaalam, tungod sa ila kabakas, tungod sa ila abilidad, nangin milyonaryo sila. Napasalamat ko na amigo ko na itong kay giupiran ko. Brad, kung gusto ka nga magbakal bago sa lakyan, pautangon ta ka. Kung akong kaisa, nami man. Bayran akong kas dito sa kasa, amat-amatan lang ko nimo. Nagpaintindi, subong sila. Ikaduha, ang tao hindi ka pasalamat, tungkol kay laban ang malain nga iya nadawat kay sa maayo. Amo na ginalupot sa pirmi sa kalain, kay ang iya mataara sa kalain. Pero kung kita nga magpistuhan nun, 95 ang kalain, 5% ang maayo. Kabalo bala ka mo kung inang 5% imo tutukan na, inang 95 nga kalain niya, huwag tangon na sa Diyos, palagpakan na ito na Ginoo sa niya. Magdaog ang maayo because good is always triumph, palagpakan na ito na Ginoo. Why pa nagdaog nga malain mo? Pero may obligasyon ta sa pagsagod sa malain at sa maayo. Ang ato ginasagod kay pinmi ang malain. Natublan na sa Diyos. Ang malain gipirmi ang pinakakunyagan, gira, kamatay, tanan. Pero ang maayo nga balita, gikakunyagan bala? Wala. Namangkot ko sa tricycle driver, ko ikaw. Dugay ka na maging libot-libot dire. Kapit magini kasi si Mana may nagwali dire. Mangkot ko sa imo kuno to. Sugiri ko sa matod. Sa dira mag-challenge sila padawaton sa Ginoo. May nagpalapit sa ila. And sa sir, dugay na ko dire. Ang ako mga pasero gareklamo gisamukan sa ila. Mayo man lang ang balita. Pero kung may madisgrasya gani nga maipit, pirti ka na mo tao. Amo ni nga mga tao. Pero ini sila ni Caleb kag ni Joshua lain. Padayon na pagbasa rin. Ari na, basahon ta. Amuning mga tao always honoring God. Pagpagan na ito na Ginoo. Nagarespeto sa Diyos. Nagapati sa saad sa Diyos. Nagapati nga ang Ginoo ya makasarang. Able. He's able to do exceedingly, abundantly, far above all what we ask or think. Pasahon ta. Kung nalipay ang Ginoo sa aton, mas kugunta. Kung nalipay ang Ginoo sa aton, tuy-tuyan niya kita pakadto sa sida nga duta, ang maayo kag mapatubason nga duta, kag ihatag niya ini sa aton, pagpakan na ito na Ginoo. Wow. Tiyaw mula na. Arita sa crisis karon, crisis of the family, crisis, financial crisis, political crisis. Ano na lang nga crisis karon nga di na naton masarangan, pero lain may giaman ang Ginoo sa aton nga mga maayo pa. Sister Girly, sino man ang kanser ang balatian, pero ano ang ara siya na? Lord, palihog Sister Girly, will you please rise? Ano gani ang iyam? Lord, I want to see the goodness of God in the land of the living. Palakpakan naton. Ginsagod niya ang maayo nga porsyento nga nabilin. Ang iya kabuhi nga ginbilin, ginsagod niya, gialagad niya sa Dios kag dayon, karon nahilway siya.
tungod kay gi-overcome sa goodness ang balatian nga seryoso na. Matiwas ta kun atong tutukan. May panahon pa ta sa Ginoo. Dayon imo makita ya. Padayon rin. Hindi lang kamo magrebelde sa Ginoo. Hindi kamo magrebelde. Kag hindi kamo maghadlok sa mga tao dito. Paskugon ta. Hindi lang kamo magrebelde sa Ginoo, kag hindi kamo maghadlok sa mga tao dito, kay mapirdigin naton sila. Palakpakan naton. Kung malipay ang Ginoo, pirdihon ta na sila. Ya. May isa ka bersyon dito, parihan ni sila tinapay, kaunong tani. Kung malipay ang Ginoo. Napaintindi ang kadalagan na ito, nagadepende sa paglipay sa Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Ang aton pagpanikasog, nagadepende ni sa paglipay sa Ginoo. Gali kay kung kaisa kita, ang aton ginalipay, ang aton kaugalingon. Kung kaisa ginalipay na ito ng ibang mga tao, pero labaw sa tanan, wala ka sila nga, hindi ta killjoy. Lipayon na ito kaugalingon, lipayon na ito ng aton isig katao, pero labaw sa tanan, nga diin ang aton paglipay sa ito isig katao, nagaagi sa regulation sa paglipay sa Dios. Kaya kung malipay ni mo ang Dios, tudluan ka, ano ni mo paglipay ang imo isig katao. Ano tablan? Kay pirdihon ginaton sila. Period. Basa. Wala sing may magbulig sa ila. Palagpakan na ito na Ginoo sini. Wala sing may magbulig sa ila. Si Satanas ka nagbulig sa ila. Ulipo na sa atong Diyos. Kabalobla ka mo makaturan nga si Satanas masugo sa Diyos. Pasikon, masiling ka mo tinikal na. Ang Ginoo ya, makabutang limitasyon kay Satanas. Anong siling niya? Tanduga ang tanan nga pagkabutang ni Job. Tilawi ang butang niya sa balatian. Pero hindi gid siya kwa esing kabuhi. Hindi gid siya pagpatya. Kaya kung patyon mo, patyon ta ka. God is in control. Ano na nga sa dira nga din mo makita may promisa ang Diyos, hindi ka magkabuhi nga din wala ka padungog sa Diyos, kaya posible gid nga ang promisa nga maayo sa Ginoo sa imo liwaton sa Diyos. Pareha sa mga anak ni Eli, you will enjoy the perpetual priesthood, never ending priesthood. That is my promise, and I always true to my promises. Pero tungod kay way ka mo gapadungog sa Diyos, way ka mo nakapalipay sa akon, liwaton ko ang akon promisa. Tungod kay sa akon pagka-Diyos ang nagpadungog sa akon, padunggan ko, pero kung ang nagtamay sa akon, pagkatamayon ko siya. Utod kagabihan, we must be honest about this. Dayon, ano nga balik? Wala sing may magbulig sa ila. Wow. Tunugon ta pagbasa. Pero ang Ginoo amo ang magabulig sa aton. Kag hindi kamo magkadlok sa ila. Palagbakan na ito ng Ginoo. Before we partake, mabalik ta sa 24 bala. Di pa dayon na pagbasa rin, may sugpon pa to. Aton ubuson na ini mga suplado ni na hindi mamati. Ano? Ili mo, batuhon kung tani sila sang bugos nga katilingban. Mga abusador gini. Dito sa Mindanao, may abusayap. Pero dis Visayas, may abusador. Sa Mindanao, may mga MILF, may mga MNLF. Diri sa Visayas, may mga maninilip. May kuangit. Hindi sila, lantaw ba ni? Batuhon kung tani sila sang bugos nga katilingban. Pero tanawan Pero gulpi lang nga nagpakita sa ila ang gamahanan nga presensya sa Diyos. Wow. The very presence, the powerful presence of God descended during the time of crisis. Palapakan nato na ganun. Utod kagabi ang tandaan.
nga ang pinakabulong sa tanan kag inilabaw pa kay bisan sin-o man nga binisina kung ang presensya sa Dios manaog na dira sa imo. Personalidad. Kung manaog. Nagdayon, sang Ginoo sa tulda nga ginpakikitaan. Dahil panlason rin. Nagsiling nga Ginoo kay Moses. Tiyaw mo lang. After sa protection na hindi sila maano sa bato. Hapos to batuhon, galuhod mo. Hapos to lampusan. Pero ang presensya sa Ginoo nag-cover sa ila. Dayon naghambal ang Ginoo. Huwag siya naghambal sa itong mga tao ng mga reklamador. Amo na nga simbahan gani na masiling mga reklamador, mga salawayo, nagsiling naghambal ang Ginoo. Hindi ka magpati. Yawa na naghambal. Nga, kung maghambal ang Ginoo, konektado na sa iya balatyagon. Everybody say na. All of that. Nagsiling ang Ginoo kay Moses, hasta saan o pabala ang pagsikway sining mga tao sa ako? It is a question. Hasta saan o bala nga hindi naton alagaron tuod-tuod ang Ginoo? If we contextualize the issue, hindi nga pamangkot, iko from generation to generation. Kung kasi pamangkot ito, hasta pabalasan o Ginoo nga hindi ko magtudoon pag-alagad sa inyo. Hasta balasan o nga pareho ko sa mga tribo sa Ephraim nga half-big, half to the peak. Siling pa sa propeta, alaot ka mo nga mga Ephraim, taga-Ephraim, parehas kamo sa gitawag, tinapay nga napagod ang pihak, pero hilaw ang pihak. Taga mo na ko kaysa ang hibian na to. Parehas ta sa tinapay nga way na bali. Parehas ta sa gitawag yan nga, parehas ta sa isa ka coins nga, imo makita ya, ara ta pirmis corona, way ta sa hari, palagpakan na to na Ginoo. Diin kabihon sa nagpusta. Diin na manildihan ang nag-antog sa hantakan. Tukay, amo ng bisyo na kung hantakan mo. Ngayon ang pag-antog mo, hindi mahari. Ang gusto sa Ginoo lang sa mga lagad na saya. Kuruna ang atong gibuyan, pero gibaliskan pagkanto nga hari. Pagpakan na ito na Ginoo. Ito sis, mag-focus ta sa promesa sa Diyos. Kaya ang promesa sa Diyos, hindi ni mabugto, kamatayon, kakabuhiya, sapnayon ka sa Ginoo, pagbagan na ito na Ginoo. Wala ni sing katapoy, ang tao nga din imo makita, ara sa ginuway ni katapusan. Ang kamatayon ni pagkatapos. May sugpo ni. Amo na nga may nabatian ko gahapon dari sa fasting and prayer, that man is immortal. May kamaturan. Nga, may kalag siya mo. Kung ang kalag nga makasasala, ang iya pag-antos, huwag po katapusan. Sa theory na, sa gitawag yung mga theologian. Kung siya matarong, huwag po katapusan ng kalipay. Pero may mga theory po nga imo makita, total annihilation. Nga ang malaot yan, dulaon din. Pero diin madira, ang punto dira nga din, makapalipay kita sa Diyos. Pagpagkan na ito na Ginoo. Mahay ang Diyos mo. Kabalobla ka mo kumakaton, kung di ta maglahog tas pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo iya na ginaripit. Because the word of God is immortal. San o pabala? San o pabala ka nga magsikway sa akon? Hasta san o pabala sila nga hindi magtuo sa akon sa piyak sang tanan nga milagro nga gipanghimo ko sa ila. Wow. Tanaw mo na. Hasta san o?
Kakita na sila nga din ginpihak ang dagat na mapula. Kakita na sila nga gipandungan ko sila sa panganod sa mainit nga desierto. Kakita na sila nga gibutangan ko sila pillars of fire nga diin magpabugnaw sila sa kabugnaw sa desierto sa kagabion. Pero hasta saan pa bala? Dira sa reclamation, gamata magi ko kagahon. May kaingod kami. Siguro kilala na ninyo. Simbahan ni dira. Ang iya kabataan ara sa presuhan sa lawayon sa padra gani mga sa lawayon naghibi siya dira sa mga launa alas 2. Hibi bala nga hindi kay pakuno-kuno. Siling pa niya, saan pa man? Saan pa man kamo magbago? Saan pa maliwat ang inyo kinaiya? Inang patay nako? Inang way nako di sa kalibutan? Hindi na nako kasudong sa inyo kauswagan? Kakamo nang hibi sa mga ginikanan nga may salawayon nga kabataan. Amo nang hibi sa mga asawa nga mga may mga bana nga din sa lawayon nagasyabo palahubog sugarol. Saan ka pa magliwat? Inang way nako? Inang patay nako? Nga di nako kakita sa mga maayo nga butang nga mga abatabo sa imo kabuhi. Subong sila pagmahay sa Dios. Ano nga pala? Saan pa pala sila? Gihimo ko na ang tanan. Kung milagro, gimilagruhan ko na. Kung gitawag, gipagkaon, gipakaon ko na. Kung ilimnon, gipainom ko na. Pero nga nasubong sini. Sabi mo lang ini nga mensahe, hindi ba ni kaladlawan. Ato lang gibutang-butangan o kulukadlawan yun tayo. Pero bagay maghibi kita nga Kristohan. Because this word of the scriptures echo from generation to generation hantod sa aton henerasyon ka. Isaias kapitulo 1 nagsiling. Maayo pa ang mga baka nakakilala pa sa nagpakaon ka nagpagharam sa ila. Maayo pa ang mga karniro kay nakakilala pa sa nagdamog sa ila. Pero ini nga mga tao ko ay nakakilala sa akon. Ano na nga pagmahay? Utod kagabihan. Kabay pa. Nga sa hindi pa ulihi ang tanan. Mahatag na to sa Ginoo ang yagi pangayo sa aton. Pagpakan na to na Ginoo. Sa hindi pa ulihi ang tanan. Mahatag na to ang gipangabay sa Dios. Tungo kay ini nga pangabay. Century na ni. Repeated again and again. Even in the church ages. Ang papangko, sila mahatag bala na no? Mahatag bala na ton kag mag-upod bala ta sa kay Caleb kag kay Joshua nga may kinaiya nga nagkapalipay sa Dios. Kung mo lang taon hindi na ko magkuhan pa. Anong hambal dire? Kung malipay lang ang Diyos, pwede problema ta. Tanawan ng mga tao nga nakapalipay sa Diyos. Pigado sila pero malipay yun. Pagka na ito na Ginoo sila. Okay, sa ilang kapigado ko na rin Diyos. Isa sa hari nga itawag niya gusto siya magmalipayon. Ikonsulta niya mga wise men sa ginarian. Gusto ko magmalipayon. Siling ang mga wise men. Mangita tataw nga malipayon. Kagdayon, ang iyabayo, mahal ngari, isuksok mo. Ngita sila. Balik sila. Mahal ngari, may nakita kami nga tao dito nga malipayon. Pero hindi ni mo mapuslan. Tukay way bayo.
Sa iya pagkaway bayo, malipayon siya. Ikaw ya. Nami ang imo bayo, pero di ka malipayon. Pero ano man to? Panitan to siya. Hindi na to ko'y bayo, pero malipayon. During the time of Emperor Honorius, may isa sa kasuno sa history. May isa siya kagitawag ya, sinaligan. Sa dira nga gipang patay ang mga Kristohanon, nag-witness siya. Kunoy ko nagsala sa lugar sa ekonomiya. Ipatay ang mga Kristohanon. Kita niya nga sa kamatayon niya, huwag katarantar. Huwag kakadlok sa kamatayon. Gipakaon sa leon, pero gauyatay sa kamot kagadayaw. Gigusab sa leon nga nagluhod. Gipangbuno nga din imo makita iya. Naghimaya sa Ginoo. Naintriga siya. Tuki isa sa grupo nga diin imo makita gikomisyonan sa emperador nga pagpatay. Pero way sa nangamot. Pagkatapos nangita siya sa tago nga mga kuiba, nangita sa Kristohano. Nagpa-explicar siya. Ano sekreto ninyo nga way kamo gakadlok sa kamatayon? Sugiri ko ninyo. Kaya na-impress gid ko sa nag-witness sa kamatayon sa inyong mga kaupdanan nga way gakadlok. Gibasahan siya. Isa sa gibasa, for me to live is Christ and to die is gain. Isa sa gispikar sa iya nga hindi na kami kawali, hindi na kami kakrusada, hindi na kami kabalay-balay agud sa pagdala sa gospel. Ang amon sinigi preparan nga panahon nga madakpan kami, ipakita namon kung ano kami kaisog magatubang sa kamatayon. Kumbinsi siya. Isa ka bisis nga gipangpatay ang mga Kristohanon. Dira ang emperador, kuya kung nagsa Emperor Honorius. Sa gipanglawag na ang patyonon. Palapit siya dito. Mahal nga emperador. Palihok ilista kos patyonon. Siling ang emperador, nano ka? You are throwing your life. Parehal gahaboy kasi mo. It is a madness. Siling ang emperador, it is an act of madness. Kabuangan eh. Nga mag-unong kasi ng mga tao nga din mo makita mga sarot sa society. And siya, in the presence of the emperor siya, mahal nga emperador, hindi ni madness. Ang pagpakamatay gali, upod sa Ginoo, it is wisdom. Palagpakan na ito na Ginoo. Ang pagkamatayon gali nga ang Ginoo upod, hindi gali ni kabuangan, kaalam ni. Na maupod ko sini nga mga tao, agud ipakita man nga din. Wala kami sigkahadlok sa kamatayon. Kay para sa amon, ang kamatayon, amon ni ang gitawag ya kadalagan namon. Kanay siya. Ipatay siya. Pero nagmanipayon siya, nga napatay siya, nga nag-aalagad sa Diyos. Pagpakan na ito na dito. Hindi natuntugtan na mapatay ta nga igaalagad sa Diyos. Mga muyo kita sa Ginoo, nga mapatay ta, nga ara ta sa kamot sa Ginoo. Kabay pa nga maintindihan ta ni. Anong saad sa kay Kalim? Magapanubli siya kagang iya kaliwatan. Anong hambal sa Ginoo sa kay Moses? Moses, ini sila tanan, inigi kasulod. Pero ini si Kalim kag si Joshua, amo lang ang makasulod. Ito kay may lain sila nga espiritu. Kung mabalik ta sa 24, nakita na ito. Palihog rin. Because he has a different spirit. Ang mga tao gali nga nagsunod sa Ginoo puli, may lain na siya nga espiritu. Anong hambal sa ibang nga translation rin? But my servant Caleb, because he had another spirit with him. Another spirit with the nature of different spirit.
lain ni sa espiritu. Hindi ni espiritu sa pagkareklamador, hindi ni espiritu sa pagkarimilde, hindi ni espiritu sa pagkatalawan. Espiritu ni nga nagatapik sa Ginoo hantod sa kamatayon. Palakpakan nato na Ginoo. Muna nga dalayawon gid ang Dios samtang magauyat ta sa magaambit ta karon, kabay pa na ato ni pamalandungan na hangtod karon na nawagan ang Ginoo sa aton. Kasan upa ta magtutom sa pag-alagad. Kasan upa ihalad na to ng aton kaugalingon, subong buhi nga halad, mahinang punon kag dayon. Kamot anan sa Dios.